Balitang pangkalakalan, dineksapo ng libu-libong mga job seekers ang nationwide job fair na inulunsad po ng pamahalaan kahapon. Kasabay yan ng selebrasyon ng araw ng manggagawa o Labor Day. Nagkalat nga po ang mga naghahanap po ng trabaho sa 75 job fairs kahapon. Kasama dyan ang Quezon City. Opo, at ayon nga po sa datos ng Labor Department, mayroong pong 60 job vacancies sa bansa. Baka libo ito. 60,000. In demand daw po ngayon ang mga customer service representatives, drivers, financial advisor, cashier, service crew, warehouse staff at mga mangungutong. Hindi po kasali yon. Wala yun. Bukod dyan po sa mga job openings sa iba pang mga bansa, patok din daw po kasi ang mga Pinoy workers sa Japan. Paalala nga po ng Department of Migrant Workers sa mga gustong mag-abroad na mag-ingat at huwag magpapabudol lalo na sa social media. Samantala mga kapatid, inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board na suriin ulit ang mga minimum wage rates sa kada rehiyon. Ayon sa Pangulo, sa kanyang talumpati nitong Labor Day, dapat silipin ito ng board na 60 araw bago ang anibersaryo ng pinakahuli nitong wage order. Dapat din daw ikonsidera ng board ang epekto ng inflation sa mga manggagawa. Kailangan din daw tiyakin ng board na magkakaroon ng schedule para sa pagpapatupad ng aumento. Yan daw ay para mabawasan ang kawalan ng kasiguraduhan sa mga stakeholder. Nagpatupad po naman ng rollback ang ilang brand ng LPG. Sa abiso po ng Petron, may 11 pesos and 15 centavos na bawas sa kada kilo ng Manila ng kanilang LPG. Dali lang ha, okay. 1 peso and 9 centavos naman po ang rollback ng Solane. Edi katumbas po ng higit kumulang 12 pesos na menos sa per 11 kilogram na LPG tank. Isinisisi ng Meralco ang pagsipa ng mga insidente ng brownout sa overloading o yung labis-labis sa paggamit ng kuryente sa ilang lugar. Ayon sa Meralco, nakatanggap ito ng higit 700 insidente ng power interruption kada araw nitong mga nakaraang araw. Yan nga ay kahit hindi na itinataas ang red alert nitong mga nakaraang araw. Higit doble na yan ng 270 reklamo na natatanggap nila kada araw na noon o kada araw noon. Ayon sa Meralco, posibleng dahil ito sa malawakang paggamit ng cooling devices katulad ng aircon, pati na rin ang mga illegal connections. Hindi raw kasi kaya ng mga transformer ang labis-labis sa konsumo. Nauna namang sinabi ni Meralco Chairman at CEO na kailangan ng palakasin ang kapasidad ng kumpanya. Ito ho yung sinasabi, nag-trip parang breaker mo sa bahay. Kapag sumobra ka ng konsumo din, nag-trip ito. Nag-automatic shut off. Target po naman ng pamahalaan na ma-turnover daw ang NAIA sa private proponent sa buwan ng Setyembre. Maalalang konsorsyum po ng San Miguel ang nanalo sa bidding para po sa rehabilitasyon ng paliparan. Sa ngayon daw ay patuloy ang pagkikipagpulong ng pamahalaan sa NAIA Infra Corporation. Binubuo yan ng SMC, RMMH ng Logistics, RLW Aviation Development at Incheon International Airport Corporation. Sabi po ng DOTR, September 14 daw ang deadline ng turnover, pero mas mainam daw kung matapos ang transition ng mas maaga. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.